My sisters and brothers, a reading from the Holy Gospel according to St. John. The one who comes from the above is above all. The one who is of the earth is earthly and speaks of earthly things. But the one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, and to the one accepts his testimony. Whoever does not accept his testimony certifies that God is trustworthy. For the one whom God sent speaks the words of God. He does not ration his gift of the Spirit. The Father loves the Son and has given everything over him. Whoever believes in the Son has eternal life, and whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him. My sisters and brothers, the good news of our salvation. Good morning, my sisters and brothers. Ang ating pagbasa po ngayon, mga kapatid, ay pagpapatuloy lamang ng pagbasa sa nakaraang 2 araw. At sa araw pong ito ay makikita po natin na patuloy na hirap si Nicodemus na unawain ang turo ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa larangan ng pagkakaroon ng bagong buhay o muling isilang. Ang Pariseo na si Nicodemus ay hirap na hirap po talaga. Subalit makikita po natin sa kanyang isang matinding pagnanasa na makilalang ating Panginoon. Subalit kinakapos talaga siya. Saan nanggagaling ang kanyang pagkakapos ng pananampalataya? Malinaw mga kapatid na si Nicodemus po ay gumawa na ng isang kahon tungkol sa pagsamba sa ating Panginoon o tungkol sa pagkakilala po niya sa ating Panginoong Hesukristo. Para sa kanya, si Hesukristo po ay isang mahusay at dakilang propeta lamang. Hindi niya nakikita na si Jesus ay nanggaling sa langit at ito ay anak ng Diyos na nagpapatotoo sa mga narinig at nakita ni Jesus tungkol sa kanyang amang Diyos. Ito po yung hindi kayang isipin ni Nicodemus sapagkat mayroon po siyang kahon tulad ng mga ordinaryong Pariseo, kahon na ginawa niya o ginawa nila sa pagsamba sa ating Panginoon. Kadalasan ang mga kahon na ginagawa natin, mga kapatid, tungkol sa ating pananampalataya ay nanggagaling sa ating isip. Tatandaan po natin na kapag ninanais po nating kilalanin ng Diyos, 2 bagay po ang gumagalaw dyan. Ang pagkakilala sa Diyos sa ating isip, lohikal, at ang pagkakakilala natin sa Diyos sa ating puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga lamang kadalasan ang mga kahon na ginawa natin tungkol sa ating Diyos, sa pagkakakilala natin sa ating Diyos, ay nanggagaling lamang sa mga natutunan natin, sa mga itinuro sa atin sa ating pananampalataya. Ang ating kahon tungkol sa ating Panginoon ay dito lamang o ginawa lamang ng ating kaisipan. Kaya nga, ang mga Pariseo, hindi po talaga nila kayang unawain ang ating Panginoon sapagkat pinipilit nilang ilagay si Jesus sa kanilang kahon bilang isang propeta lamang o bilang isang nagtuturo lamang o maaaring isang maling o huwad na propeta. Kaya galit na galit sila sa Panginoon at hindi nila kayang unawain ang mga itinuturo ng ating Panginoon. Sa totoo lang po mga kapatid, maging ang mga Hudyo, ang kanyang mga kababayan, ganun din po ang nangyayari. Meron din po silang kahon tungkol kay Jesus, tungkol sa pagkakakilala nila kay Jesus.
na si Jesus ay isang manunubos laban sa mga taga-Romano. Kaya't nang ang ating Panginoon ay hindi lumilitaw nagparang ganoon ang ayon sa kanilang kahon, ipinako nila ang ating Panginoon sa krus. At ganoon din po ang nangyari sa mga Pariseyo. Dahil sa tindi ng kanilang di pagkakaunawa sa ating Panginoon na inilagay nila sa isang kahon, sila po ay patuloy na nagmuhi at hindi nila tinanggap ang turo ng ating Panginoon. Sa ating pagbasa, ang pagkakaiba lamang, ito pong si Nicodemus ay nagsusumikap talaga na maunawaan ng Diyos. Pero ang ating Panginoon, mahinahon, napakamatyaga kay Nicodemus, sapagkat ang sinasabi ng ating Panginoon, kung papansinin po natin ang ating pagbasa sa loob ng 3 araw na, para bang binabasag ng ating Panginoon ang kahon na ginawa ni Nicodemus at binibigyan siya ng isang uring kahon na may kakayahang lumago. Isang uring kakahon na may kakayahang maglagay ng mga bagong utos-aral na nanggagaling kay Jesus na hindi kayang tanggapin ng kahon ng pag-iisip. Sapagkat ang hamon ay magkaroon ng kahon na gawa sa pananampalataya. Sapagkat ang kahon na gawa sa pananampalataya, kayang sakupin, kayang ilagay ang isang Diyos na hindi po talaga natin maikakahon. Subalit, pinipilit nating ikahon ang Diyos sa ating kahon na hindi natin kayang ilagay sa kahon. Ang Diyos ay napakalawak, napakalalim, napakamisteryoso, kaya't imposible na ilagay mo siya sa isang maliit na kahon. Ang hamon, mga kapatid, kay Nicodemus, ang hamon sa bawat isa sa atin ay gumawa ng kahon hindi gawa sa isip, kundi isang kahon na gawa sa pananampalataya. Sa ating pagbasa ngayon, mga kapatid, ang ating Panginoon po ay nagpupumilit maglagay ng 3 katotohanan upang si Nicodemus ay lumaya sa kanyang makamundong kahon. Ano po yung 3 katotohanan na baka magandang ilagay din po natin sa ating puso upang baguhin din at sirain ang ating kahon na ginawa ng ating mga sarili. Kadalasan po ang kahon po ito kasi ay nagdudulot din sa atin ng ating mismong pagkawala ng pananampalataya sa Diyos. Dahil sa mga kahon natin na ginawa sa tungkol sa ating Panginoon. Dahil dito tayo po ay nalulungkot, na-frustrate, nagkakaroon ng pagdudusa sa Panginoon kasi inilagay natin ang Diyos sa kahon eh. Ano ba alam mo nyo, minsan sa panahon po ng pandemya, mapapansin po natin na may kahon talaga tayo sa Diyos. Tulad ng pagsasabi na, di ba, Father, ang Diyos ay mapagmahal sa ating lahat? Bakit hindi niya tinatanggal ang pandemya? Kahon po yun. Nanggagaling yun sa kahon. Father, di ba't ako'y nanalangin? Di ba't ako'y mabait na tao? Bakit nagkasakit ng COVID ang aking buong pamilya? Nasaan siya? Di ba't kahon din yon? Na para bang sinasabi natin na kapag ikaw ay mabuti, hindi magkakasakit ang iyong pamilya. Kapag ikaw ay masama, magkakasakit ang iyong pamilya. Minsan ganun eh. Gumawa na po tayo ng kahon. At dahil yung kahon na ginawa natin tungkol sa ating Diyos ay di natutupad at di nagaganap, nagkakaroon tayo ng malalim na pagdududa sa kapangyarihan at pag-ibig ng ating Panginoon. Sinisira ito. Ang pandemya, isa po yan sa sinisira. Ang ating mismong kahon tungkol sa ating paniniwala kung sino ang Diyos para sa atin. Sa ating pagbasa po, 3 mahalagang katotohanan ang pilit ipinapapasok ng ating Panginoon sa isip ni Nicodemus upang lumawak ang kanyang kahon. Isang kahon ng pananampalataya na. Ano yung 3 katotohanan? Sabi sa pagbasa po natin, mga kapatid, sinasabi po ni Jesus na siya ay dakila at galing sa itaas. No, yun po yung una. Ang Diyos o si Jesus ay dakila at galing sa taas. In other words, mga kapatid, si Jesus ay hindi ordinaryong tao. Ang ating Panginoon
ay Diyos mismo na nagkatawan tao, galing siya sa taas, siya ay dakila. Hindi ito kayang tanggapin ni Nicodemus sapagkat para sa kanya, si Jesus ay kilala niya ang nanay at tatay ni Jesus, kaya paano itong manggagaling sa taas o sa langit? Ikalawa, sinasabi ni Jesus na siya ay nagpapatotoo, no? Siya ay nagpapatotoo sa lahat ng mga narinig niya at nakita sa Diyos Ama. Isang kahon na naman to. Siguro sinasabi ni Nicodemus, paanong sasabihin mo na kasama mo ang Ama? Ang bata-bata mo pa. Kasama mo si Abraham. Ang bata-bata mo pa. Ikaw ay mas matanda pa kay Abraham. Ang bata-bata mo pa. Kahon na naman po yun. Sinasabi po ni Jesus, ako ay nagpapatotoo. Ang lahat ng aking narinig at nakita sa Ama, sinasabi ko sa inyo. Dito po pumapasok ang pananampalataya, mga kapatid. Sapagkat kung isip lamang ang ating gagamitin upang maniwala sa mga sinasabi ni Jesus, tayo po ay babagsak din katulad ni Nicodemus at ng mga Pariseo sapagkat lampas pa sa kahon ng isip ang hamon sa atin, kundi gumawa ng kahon ng pananampalataya na kayang yakapin ang mga misteryong katotohanan na hindi natin kayang ipaliwanag sa ating buhay. Ikatlo, sabi ng ating Panginoon, may gantimpalang naghihintay sa mga naniniwala sa akin at ito ay buhay na walang hanggan. Isa na namang napakalaking katotohanan na hindi kaya ng ating isipan. Kaya't naroon ang katotohanan na maraming mga tagasunod ni Jesus ang unti-unting nalagas sapagkat may binibanggit siyang tila hindi kaya ng kanyang isip. Hindi naman talaga kaya sapagkat ito ay dapat yakapin ng ating pananampalataya. Mga kapatid, sa panahon po ng pandemya, baka magandang tingnan po natin kung yung ating mismong kahon ng ating Panginoon. Ano ba yung mga kahon mo tungkol sa iyong pananampalataya sa Diyos? Pag sinabi po natin kahon, ito yung mga dapat ganito ang Diyos. Marami tayong ganyan. Kaya nga, napufrustrate tayo. Minsan, hindi lang po Diyos ang ating ikinakahon. Maging ang ating asawa, mga anak, mga kaibigan. Nagkakaroon tayo ng malalim na galit, pagkadismaya, kapag ang kahon na ginawa natin sa kanila ay hindi na natutupad, doon po tayo nagagalit. Anong kahon ba ang ginawa mo sa Diyos? Anong kahon ba ang mga pinagagawa mo sa iyong mga anak at mga membro ng iyong pamilya? Na minsan magugulat ka, no? Itong kahon pong ito ay napakadelikado kasi minsan sasabihin isa, yung taong yan, hindi na yan magbabago, ganyan na yan. Kahon po yun. Kaya minsan yung mga tao, hindi na po makasubok magbago sapagkat naikahon na natin sila na hanggang dyan ka lang. Hanggang dito ka lang, hindi ka pwedeng lumampas dyan. Ikaw, hindi ka pwedeng maging civil engineer. Ang bobo mo. Kahon na naman po yun. Di po ba? Ako nga po no dati, kahit ako yung sarili ko, ikinahon ko. Dahil sabi ko, hindi po ako pwedeng maging pare. Sabi ko sa sarili ko, ako mismo nagkakahon din ng aking sarili. Sa panahon ng pandemya, mga kapatid, kailangan po natin buksan ang ating mga puso't isipan na mahalaga na gumamit ng isip. Subalit minsan, upang maunawaan natin ng Diyos, kailangan natin lumampas sa ating isip, pumasok sa antas ng pananampalataya, sapagkat may mga bagay na ang isip ay hanggang dito lamang. Kailangang tumalon sa pananampalataya upang mas makilala natin ang ating Panginoon. Ang Panginoon po ay Diyos. Kaya't hindi natin siya maaaring ilagay sa isang maliit na kahon na gawa ng ating isipan. Gumawa po tayo ng kahon ng pananampalataya upang sa ganon kapag may kakaibang pagpapakita ang Diyos na hindi natin maunawaan, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya, sa kahon ng pananampalataya, nagtataya tayo na ang lahat ay nasa mata
at sa pag-aaruga at pagkalinga ng ating Panginoon kahit na nagkakagulo ang ating bayan. Ito po ang hamon ng ating pagbasa ngayon, mga kapatid. Ng Diyos po ay hindi nagpapabaya. Kasi sabihin, pero Father, parang nagpapabaya eh. Hindi siya nagpapabaya. Mahal ka ng Diyos, pero Father, parang hindi eh. Mahal ka ng Diyos. Huwag mong gamitin ang kahon mo. Gamitin mo ang kahon ng pananampalataya upang mapalawak natin at mapalalim ang ating pagkakaunawa kung papaano ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Ang problema po kasi, mga kapatid, sa kahon ng pananampalataya, it will take some time for us to understand the mysterious ways of God. Minsan ganyan ang Diyos, no? Medyo matagal para maunawaan mo kung paano gumagalaw ang Diyos. Kaya minsan kailangan mo lang yakapin eh. Para sabihin, Panginoon, hanggang dito ka lang sa akin eh. Ito yung pagkakakilala ko sa iyo. Iba to ah. Sige Lord, magkakahon ako ng pananampalataya, palalawakin ko yung kahon ko, para kahit hindi kita maunawaan, ilalagay kita sa buhay ko, ilalagay kita sa puso ko, kasi alam ko may dahilan. Hindi ko lang alam kung ano yung dahilan ngayon. Pero dahil hindi na ako nagkakahon sa isip, kundi nagkakahon ako sa pananampalataya, ang anumang pagpapakita mo sa buhay ko, ni hindi ko man maunawaan ito, tatanggapin ko ito. Ang anumang nangyayari sa buhay ko, tatanggapin ko ito sapagkat alam ko na mas alam mo ang mas nakabubuti para sa amin. Gawin lang natin, mga kapatid, ang alam nating dapat nating gawin. Subalit kapag ang Diyos ay nagpapakita ng ibang pamamaraan, kailangan nating wasakin ang ating dating kahon at magkaroon ng kahon ng pananampalataya. Dito lamang tayo makakakita ng pagbabago. Dito lamang sa kahon ng pananampalataya natin makikilala ang Diyos na araw-araw gumagalaw, aktibo, parang hangin, hindi mo alam kung saan iihip, kung saan pupunta. Pero pagkatiwalaan mo ang Diyos, pumikit ka, gumawa ka ng kahon, nagawa ng pananampalataya, at kahit papaano, sa tamang panahon, sa oras ng Diyos, maunawaan mo ang lahat.